Wow, ang bilis po ng mga pangyayari at ang bilis po ng galaw ng ating Philippine National Police. Matapos ilabas yung warrant of arrest na galing sa Regional Trial Court ng Laguna laban dito ho sa isyu ng mga nasa likod ng nawawalang sabungero or may kinalaman sa kidnapping at pagkawala po ng mga sabungero noong 2021-2022. Ito po yung sinasabi ng police officer na sa 18 o 17, isa na lang ang hindi nahuhuli, si Atong Ang. Yung mga dating pulis or mga pulis at sibilyan nakasapakat dito sa isyong ito, under custody na, arestado na ho ng ating PNP. Tingnan natin ha, sandali ha. January 14, 2026, we already accounted 17 Yun, 17. accused out of 18. Isa na lang po ang ating hinahanap, si Mr. Atong Ang. So The yung 17 ay arestado na po. arestado na hindi po sumuko sa inyo. Yan, kahit pag na may warrant, Arrested din po ang arrested din yan. tawag doon, ma'am, pag sinerve na po natin yung warrant of arrest. They are unrestricted custody po, kaya sinerve na po yung mga warrant sa Okay, kanila. And with that po, they are arrested. Okay, kasi based on what we aired just now, isa pa yung this is a police officer, no, who was the last to So be lahat served. yan, yun na nga lahat. Ang ini-interview po dyan ay si Major Helen de la Cruz, Philippine National Police sa Public Information Office. Ano, ha? So dahil nga ho, iisa na lang, si Charlie Atong Ang. Siya po yung nasa likod ng malaking sabong o sabungan dito sa Pilipinas. Diyan sa Laguna at kung saan lugar. Ni-raid na po ng ating PNP ang kanyang mga farm, especially dyan sa Batangas, yung pinag-aalagaan ng kanyang mga manok, at saka yung kanyang mansion dito sa Metro Manila. Pero hindi ho nakita. So, massive po ang paghahanap sa kanya. Kidnapping for homicide at kidnapping for illegal detention. Ang kaso, mabigat po yan, non-bailable offense. Kulong talaga habang tinatrial. Ayan po ang galaw. Seryoso ang gobyerno under President Marcos sa pagpapanagot sa mga taong umabuso, posibleng umabuso at may pananagutan sa ating mga batas. Ayan po yung lumalabas ngayon. Malinaw yan. Rule of law. Kaya Mr. Atong Ang, saan ka man magtago, mahuhuli ka pa rin. Huwag kang gumaya kay Bantag, huwag kang gumaya kay Roque, huwag kang gumaya kay Saldico. Kung nandito ka sa Pilipinas, ay sumuko ka na lang. Dahil maraming complainant, maraming biktima, yung lahat ng nawawalang sabungero na nahukay yung iba dyan sa may Taal Lake ng Philippine Coast Guard, kung saan doon daw itinapon ng mga panahong yun, na ang nagturo ay yung kasapakat, yung testigo, yung bata ni Atong Ang mismo ang nagturo niya kung saan tinapon, kaya pinuntahan doon. So, nakakuha ng mga ebidensya, kaya nga po, ayan, magpapatuloy na yan. Okay? So, dahil court order yan, sabi nga ni General Nartates, ang ating Philippine National Police Director General, ipatutupad nila ang batas. Kahit kanino. Kung nung panahon ni Duterte na mayagpag itong si Atong Ang, na mayagpag ang Pogo, na mayagpag ang Sabong, na mayagpag ang mga drugs, sa kasalukuyang gobyerno, pinaiira ng batas, kaya pinapanagot sila. Hindi kasalanan ng gobyerno, hindi kasalanan ng pilit ni Pangulong Marcos kung bakit sila nakasuhan, bakit sila inaaresto. Iyan ay pagpapatupad lang ng batas, walang personalan, walang kung ano. Ang nag-aanggulo lang at nagsasabi lang na ito'y harassment, ito'y panggigipit, ito'y kalupitan ay yung kanilang kampo. Yung mga anti-Marcos. Ayaw nilang sumunod sa rule of law, ang laging ginigiit at panilang sinasabi nila sa kailang mga taga-suporta, panghaharas. Hindi panghaharas ang pagpapatupad ng batas. Kaya kayong mga followers nila, huwag kayong maniwala doon sa kailang propaganda na pag kinasuhan, harassment at pananakot.
Huwag kayong lumabag sa batas para hindi kayo kasuhan. Ganon kasimple yun. Walang kakwenta-kwenta ang gobyerno kung hindi magpapail ng kaso at hindi mga aresto sa mga merong court order. Arrest order. Ganon po yun. Kaya obligasyon ng PNP, ng NBI, dahil court order yan, tama yung sinabi ni General Natates, ipatutupad nila. Kaya kanilang hinahanap, kahit saan magtago, itong si Charlie Atong Ang. O kayong mga empleyado niya, o lahat ng mga taong nakakakilala kay Atong Ang. Kaysa magtago siya, sabihin niyo lumabas, harapin yung kaso. Hindi pa siya hinahatulan. Kinasuhan pa lang at pinapa-aresto para humarap sa trial. Doon niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya lang yung kaso, non-bailable offense, walang pansamantalang paglaya, kaya kulong talaga siya. Ngayon, yung 17, nakakulong na. Yung iba pulis, yung iba sibilyan, arrested na. Yung iba sumuko, pero isinirve na yung warrant. Kasi gano'n yan eh. Kahit sumuko ka, pag isinirve na yung warrant, arrested ka na. Wala na yung pagsuko, arestado ka talaga. Ganun po ang dating. Basta sumuko ka o hindi, pag may warrant of arrest at bubagsak ka sa kamay ng batas, arrested yan. Automatic yan. Yan yung natutunan ko nung ako'y police reporter pa sa nagko-cover sa kapulisan at NBI. Yung pagsuko, yun bahagi lang. Pero sa oras na sumuko ka, sasabihin pa rin sa yung kaso mo, ipipresenta yung arrest warrant, so arrested ka. Ganun po yun. Sa korte ka na lang magpaliwanag. So isa na lang hinahanap, sabi ng PNP, si Atong Ang na lang. Yung lahat ng kanyang kasamahan na kinasuhan, lahat ng mga nasasangkot sa kidnapping, homicide, dahil may mga namatay po di ba? 34 yata yun, may gitna 34. Sipin mo, 2021, 2022, nung namatay sila. Ngayon ay 2026 na. Ngayon lang ho naglabas ng court order, arrest order, para arestuhin. Ganun katagal ang kaso. Pero mabuti na lang, ginawa ng paraan ng Marcos administration mabigyan ng hustisya yung mga biktima. Palalim ang investigasyon, hinukay yung mga pinagtabunan ng mga sabungero sa Taal Lake. Nagkaroon ng evaluation, naipay yung kaso, ayan, ang bilis ng galaw ng RTC ng Laguna. Arrest order kaagad. Kaya 17, nakakulong na. Ito na yung magandang balita sa mga pamilya, kamag-anak ng mga nawawalon sa bungero. Magkakaroon na ho kayo ng hustisya. Yun naman ang gustong-gusto nyo at tama lang naman yan, panagutin. Kung yung 17, kontrol na ng PNP ngayon, hawak na ng CIDG, si Atong Ang na lang. Pero huwag kayo magtataka, maaring mapilitang sumurrender yan. Kasi hindi na, kung nandito man yan, hindi na makakalabas ng bansa yan. May mayroong warrant of arrest na eh. Uhulihin sa airport yan. So ang pinakamaganda dyan, sumuko na lang. Total, marami naman siyang pera. Bilyonaryo po yan. Ay di gamitin niya yung pera kung paano siya lalaban sa korte. Hanap siya ng magagaling na abogado para harapin yung kaso. Hindi pwedeng takas ng takas. Yan na po yung major development. Pagpapatunay, walang pinipili ang gobyernong ito. Kahit sino ka, lumabag sa batas at merong arrest order, huhulihin ka ng mga otoridad.